Ayun, tinukso din pala si Mang Kibuloy ng dyablo, no? Abay, malupit ka talaga. Gusto mo talagang palabasin na katulad ka ng Kristo. Kaso, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Maniniwala nga rin kami. Alam namin na sa huling panahon, tulad ng sabi ng banal na kasulatan, marami ang magpapakilala na sila ang Kristo. Basahin mo ang Mateo 24:5. Graduate pa pala ng University of Spirit itong si Mang Kibuloy, no? Sana all. Kultong-kulto ang datingan, no? Ang tindi, ang lupet, palakpakan. Palakpakan po natin si Mang Kibuloy. Yun, kaya niya pa pala ang bumuhay ng patay. Ang tindi. Kaya mo bumuhay ng patay, pero yung pagkakakulong mo ngayon at mga kaso mo, parang hindi mo na kayang gawan ng paraan. Nagtago ka pa talaga sa ilalim ng lupa para takasan ang batas. Yung mga kaso mo ngayon, hindi mo ba nakita sa mga pangitain mo? Mang Kibuloy? Mahina ata ang ama mong dyablo, Hindi ka winarningan na huwag kang gumamit ng mga tao para magpalimos ng pera at irimit sa'yo. Naku po, mahina ang Diyos mo, Mang Kibuloy. Mga hindi mo alam na mga bagay na nakamamangha at mas maraming nakakatawang sikreto at doktrina ni Pastor Apollo Kibuloy. Ating alamin. Naimbag nga daw yung amin manin, mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, paano kaya nangyari, no? Yung isang taong nangaral na saligan ng doktrina ay mula lamang sa sabi-sabi at mga panaginip ay nakapang-uto ng mga milyong-milyong tao at umanib sa reliyong itinayo ni Kibuloy, ang appointed son of a bleach. Bleach, hindi beach. Baka magkamali kayo ng dinig, Alam kong malisyoso ang utak nyo. Appointed son of a bleach. B-L-E-A-C-H. Parang Sonrox. Sonrox. Bekenemen. Napakaastig ni Mang Kibuloy, no? Kahit sabihin niyang siya ang may-ari ng San Sinukob, ay paniwalang paniwala ang mga dumbbell na mga nilalang na tagasunod niya. Grabe pa kung magpalakpakan bilang pagsang-ayon sa sinasabing pangbobola sa kanila ni Mang Kibuloy. Panatikong panatiko, no, ang datingan. Kahit putusang mamalimos ng pera sa lansangan, wag lang mapunta sa impyerno na panakot ni Mang Kibuloy. Talagang susunod, no? Panatiko ba ang tawag sa mga to? O talagang likas lang sa kanilang katawan at sistema ang kadambelan? Ikaw ba naman, ito sabihin ba naman ni Mang Kibuloy na siya ang nagpahinto sa lindol? Pero hindi niya napahinto at natakasan ang kaso niya. Pero at least naging most wanted siya ng FBI. Naku po, napakaduduldog. Ay, sorry po. Hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo na appointed son of a bleach yan. Na ang mga aral ay madalas galing lang sa mga kwento-kwento niya na mula sa mga panaginip niya. Mas matinupang ang mga aral si Ginoong Eliseo Soriano dito kay Mang Kibuloy, sa totoo lang. Dahil si Ginoong Soriano nagbabasa talaga ng Bible. Kahit paano, nakasalig ang aral sa banal na kasulatan. Kahit medyo napilipit nga lang ang katuruan ni Bes. Ba't ko nabanggit yung Bes? Never mind. Pero ito si Mang Kibuloy, ewan ko sa inyo. Bahala kayo, kaluluwa nyo naman yan, Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video
na mula sa Philippine Shocking History. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na pastor sa Pilipinas na di umano ay mayroong kakayahang bumuhay ng patay at magpatigil ng lindol sa pamamagitan lamang ng pagsabi ng stop. Totoo ba na chinuturba niya ang mga dalagang miyembro ng kanilang samahan? Grabe ka naman, chinuturba talaga. At least babae ang chinuturba niya. May alam nga ako dyan, lalaki di umano. Di umano ang chinurba, di umano pa rin kasi hindi naman napatunayan. Tumakas kasi sa Pilipinas at nagtago sa Brazil ang suspect para takasan ang kaso. Oh, relax ka lang dyan. Wala akong pinangalanan na. Numangan katisili, masilyan ka talaga. Kung ako yun, naku po, bakit ako tatakas ng Pilipinas kung hindi naman totoo ang pinaparatang? Diba? Diba Ginoong Daniel? Umoo ka. Totoo na tsurba ka. Seryoso. Bayaan mo na lang. Move on na tayo. At least, wala siyang AIDS. Tuloy po tayo sa topic kung saan-saan na naman napupunta ang mga sinasabi ko. Tuloy! Totoo ba na chinuturba niya ang mga dalagang miyembro ng kanilang samahan? Gaano sila kadami at paano niya napasunod ang mga ito? Saan nanggaling ang milyon-milyong perang kinikita niya? Totoo bang mayroon siyang mga mansyon hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa? Mga mamahaling kotse at isang jet at pati na rin helicopter. Totoo bang kinakamkam niya ang mga lupa ng mga katutubo? Kilalanin natin ang self-proclaimed appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Oh, yung mga may pangarap maging mayaman dyan, huwag nyo nang ituloy panoorin ang bidyong ito. Bawal ito sa mga gustong maging mayaman ng todo ng mabilis, pero hindi alam paano magsisimula. Baka magka-idea pa kayo at magsipagtayuan kayo ng sarili nyong relihiyon. Kasalanan ko pa. Tuloy! Kilalanin natin ang self-proclaimed appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at ipapag history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at click na rin ang notification bell. Panimula. Si Apollo Carion Quiboloy ay ipinanganak noong ika-25 ng Abril taong 1950 sa isang maliit na nayon sa paanan ng Mount Apo sa Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Jose Turla Quiboloy na tinatawag nilang Tata at ang kanyang ina naman ay si Maria Quinto Carion na tinatawag nilang Sika. Parehong tubong Lubao, Pampanga na lumipat sa Mindanao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig upang makahanap ng mas maayos na trabaho. Ayon sa mga kwento sa kanilang lugar, ang kanyang ina ay nagkaroon ng isang vision o pangitain sa araw na ipanganak niya si Quiboloy. Nakita daw niya ang mukha ng Diyos mula sa ulap. Nakangiti sa kanya at sinabing, "Iyan ang aking anak." Hating gabi daw nang ipanganak si Quiboloy, ngunit nang lumabas ito ay biglang naging umaga. Mula sa kanilang bintana ay mayroon din siyang nakitang agila na nakadapo sa isang sangay ng puno sa labas na kanilang bahay. Nanatili ito doon hanggang sa ipanganak si Pastor Quiboloy. Totoo kaya yung mga pangitain ng nanay ni Mang Quiboloy o budol lang? Kuhang-kuha nyo ang mga kiliti ng mga uto-uto at mga dumbbell na mga tao no? Parang gusto nyong palabasin na banal nga si Mang Quiboloy mula sa sinapupunan ni Santa Maria II. Nanay pala ni Mang Quiboloy. Ewan ko sa inyo. Kwento nyo yan Kokontra pa ba ako? Sige, bahala kayo dyan. Ating gabi pinanganak si Quiboloy. Tapos nang lumabas si Mang Quiboloy, biglang naging umaga. Ano yun?
Talagang gusto niyong palabasin nakakaiba si Mang Kibuloy at banal, no? Mahilig magbasa ang kanyang ama ng Greek mythology. Ayon sa isang article ng Manila Bulletin, pinangalanan siyang Apollo ng kanyang ama mula sa pinaghalong Mount Apo at Apollo, ang Greek god of sun and light. Pati na rin ang archery, music, and dance, truth and prophecy, healing and diseases, poetry at iba pa. Lumaki sa kahirapan si Apollo. Dodong ang kanyang palayaw. Naaalala niya ang kanyang ina na kumakatok sa mga kapitbahay nila at nanghihiram ng bigas kapag wala pa silang ani. Isang insidente nang siya ay 8 taong gulang ang hindi niya malilimutan. Inutusan siya ng kanyang ina na mangutang sa isang tindahan na pag-aari ng isang Chinese sa kanilang lugar. Doon ay kinantsawan siya ng mga batang Chinese mula sa tindahan at sinabing nandito na ang palautang. Naalala niyang matagal siyang nakatayo, nakayuko at nakatingin sa kanyang kahoy na tsinelas habang tumuturo ang mga luha sa kanyang pisngi hanggang sa makita siya ng manugang na lalaki ng may-ari ng tindahan. Pinagsabihan nito ang mga tauhan kung bakit pinaghintay ng matagal ang batang si Dodong at siya mismo ang nag-abot ng isang brown paper bag kay Dodong na naglalaman ng bigas, sardinas, kape at odong o rice noodles. Hindi niya malilimutan ang kabutihang loob ng lalaking ito at nangakong pagtanda niya ay igagantihan niya ito ng parehong kabutihang ipinakita sa kanya. Diba? Sabi ko sa inyo ang layo na ng agwat ng buhay ng batang si Kibuloy sa ngayon. Dahil sa pagtatayo niya ng sarili niyang reliyon. Yun nga lang, nakakulong siya ngayon. Nalasing ata sa yaman at kapangyarihan na sobrahan. Gusto pa kasing pantayan ang Kristo. Una siyang nagkaroon ng pangitain o vision sa edad na 14 na panaginipan niya ang isang nakakatakot na pangyayari. Isang maningning na bituin. Ang nakita niyang bumababa mula sa langit at habang papalapit ito sa lupa ay mas lumalaki at mas lumiliwanag ito. Nang dumating sa lupa ay naging imahe ito ng Diyos na nakalutang. Nakakasilaw gaya ng araw ang liwanag. Mayroong mga apoy mula sa kalangitan na bumabagsak patungo sa lupa at mabilis na kumakala. Nakita niya ang Esso Oil Depot na malapit sa bahay ng kanyang ate Helen na isa-isang sumasabog at mas nagpapakalat pa ng apoy. Sinubukan ng mga tao na tumakas papunta sa karagatan, ngunit maging ang tubig ay nagliliyab din. Walang matakasan ng mga tao. Sa sumunod na araw ay nanaginip siyang muli. Ngunit ngayon ay mas malala na sapagkat ang buong mundo na ang nagkakagulo at nababalot ng apoy. Sa kalangitan ay nabasa niya ang mga katagang, "The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come." Mula ito sa verse ng Biblia na Acts chapter 2 verse 20. Ngunit dahil hindi palabasa ng Biblia ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga kataga at binaliwala lamang ito bilang isang ordinaryong masamang panaginip. Nagsimula na siyang magkaroon ng pangitain. 4 lang ang pwedeng senaryo sa sinasabing pangitain na yan ni Mang Kibuloy. Una, gawa-gawa lang niya. Gawa-gawa lang niya yung pangitain na yan. Pangalawa, may saltik siya. Kaya kung ano-ano na ang nakikita niyang pangitain. Yung mga kaso mo ngayon at pagkakakulong, di mo nakita sa pangitain mo, Mang Kibuloy. Pangatlo, pangitain ba yan na mula sa Diyos? O pangitain na mula sa ama mong? Huwag ko nang ituloy. Basahin nyo na lang sa Juan 8:44. Hindi ko yan matanggap na pangitain na mula sa Diyos. Bakit ho? Ikaw ba naman? Kitang-kita naman na ginagamit niya lang ang relihiyon para magkamal ng pera. Halos lahat ng sinasabi niya ay kwentong barbero. Walang matibay na batayan na galing sa banal na kasulatan. Pero ang tindi ng karisma niya charismatic leader talaga ito sing Mang Kibuloy. Ang lupit. Kaya mong pasunurin ang miyembro mo para mamalimos ng pera dahil natatakot na mapunta sila sa impyerno pag hindi sila sumunod kay Mang Kibuloy. Palakpakan po natin si Mang Kibuloy, the greatest scammer of all time. Bakit ko nasabing greatest scammer of all time si Mang Kibuloy? Yun nga, yung mga small time scammer kasi mga kabagis, hindi pa nila kayang sabihin
na kaya nilang patigilin ang 6.6 magnitude na lindol. At sabihing sila ang may-ari ng sanlibutan at kaluluwa ng tao para makapanghuthot ng pera. Oh, baka hindi nyo naintindihan. Sinasabi yun ni Mang Kibuloy para magpatuloy na sumampalataya ang mga nauto niya para gawin ang lahat upang makapagdala ng pera kay Mang Kibuloy sa pamamagitan ng paglilimos nila. Tuloy! Ang ama niyang si Jose Kibuloy ay isang Protestant na miyembro ng Christian and Missionary Alliance bago lumipat sa Oneness Pentecostal. Kasama ang 4 na anak niyang lalaki. Ang kanilang pamilya ay kilala sa kanilang lugar bilang mga pastor leaders sa mga unang taon ng United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP sa Davao. Kolehiyo. Ni sa hinagap ay hindi pinangarap ni Kibuloy ang maging isang pastor at mangaral sa mga tao. Nais niyang maging isang nautical engineer at piloto, ngunit dahil sa benepisyo gaya ng libreng tirahan, pagkain, tuition fee at pamasahe sa barko papuntang Manila, ay ipinagpatuloy ni Kibuloy ang pag-aaral ng theology sa United Pentecostal Bible Institute na ngayon ay pinalitan na bilang Apostolic Center for Theological Studies. Inisip ni Kibuloy na maaari niyang ipagpatuloy ang mga naunang pangarap kapag natapos niya na ang Bible School. Total, 3 taon lamang naman ang itatagal nito. Habang nag-aaral sa Bible School ay nagsimulang maintindihan niya ang mga pangitain na napapanaginipan niya bilang ang second coming o ang ikalawang pagbabalik ni Hesukristo. Ilang araw lamang ay nanaginip muli siya kung saan narinig niya ang boses ng Ama na sinasabi, "If ye shall seek me, ye shall find me in my way." Sa kolehiyo din nadiskubre na si Kibuloy pala ay mayroong kahanga-hanga at natural na talento sa pangangaral. Inilarawan niya ang talento ito bilang kagaya ng isang balon na nag-uumapaw sa tubig, na kahit hindi niya isipin ay patuloy ang paglabas sa mga salita mula sa kanyang bibig, at kahit pa isara niya ang kanyang bibig ay naroon ang mga katagang alam niya sa kanyang puso na nagnanais lumabas. Simula ng pangitain. Taong 1972 ay nakagraduate siya ng kolehiyo at nagsimulang mangaral para sa UPCP kasama ang mga Amerikanong missionaries. Ay naglalakbay si Pastor Kibuloy sa iba't ibang bayan upang mangaral 7 araw sa isang linggo. Binansagan siyang preaching machine. Full ang kanyang schedule sa buong taon at kaya niyang mangaral hanggang 7 beses sa isang araw dahil sa dami ng mga salitang kailangan niyang ilabas. Napansin naman ito ng denominasyon. Taong 1973 ay ipinadala siya sa International Youth Corps World Conference na ginanap sa Seoul, South Korea. Siya ang nag-iisang Pilipino at Asyano sa lahat ng batang delegado na karamihan ay mga Amerikano o Canadian. Ihahalal din ng denominasyon si Pastor Kibuloy bilang National Youth President sa sumunod na taon. Sa huling araw ng conference ay magkakaroon muli ng pangitain si Pastor Kibuloy. Ipinatawag ang mga delegado sa ballroom ng hotel para sa isang altar call. Ang altar call ay isang tawag sa tradisyon ng ilang simbahang Kristiyano kung saan ang mga nagnanais na gumawa ng bagong espiritual na pangako kay Hesukristo ay iniimbitahan na pumunta. Habang ginaganap umuno ang altar call ay naramdaman ng lahat ang napakalakas na presensya ng Panginoon na lahat ng mga naroroon ay nakaluhod, umiiyak at nagdarasal. Sa pagitan ng mga iyakan, pagdarasal at papuri sa paligid, ay klarong-klarong narinig di umano ni Pastor Kibuloy ang boses ng Diyos na sinasabi sa lengguaheng Bisaya na gamiton ta ka o gamitin kita. Nagtaka daw siya dahil hindi ba't ginagamit na siya ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Naaalala pa daw niya na lumingon siya kung mayroon bang kumakausap sa kanya. Ngunit sino naman ang magsasalita ng Bisaya sa mga kasamahan niyang purong kabataang Caucasian? Sobrang pagkasabik ay agad itong sinabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga superior. Ngunit sinabi ng mga ito sa kanya na kailangan niyang magpatingin sa doktor. Anila, you know, when you pray, that is you talking to God. But when you hear God talking to you, there is something wrong. You need to see a doctor. You need to see a doctor? Muntik nang sabihin na may saltik ka, Dodong, ah. Etong mga kwento ng pangitain ni Mang Kibuloy, syempre, kasama na yan sa script niya para patunayan na sa Diyos ang relihiyon niya. Kasama na dyan yung pagpapakilala niya bilang appointed son of a Blitsia. Na paniwalang-paniwala naman ang mga uto-uto. Power! Power talaga.
payaman. Huwag na kayong mag-networking. Magtayo na lang kayo ng sarili nyong relihiyon. Ahu, ahu! Joke lang ah. Hindi na kayo nasanay sa akin. Baka biglang dami ang relihiyon nito pag nagkataon. Kasalanan ko pa. Pagbalik ng Pilipinas, habang naghihintay ng flight papuntang Palawan, ay muli na naman niyang narinig ang ama at 3 beses na inulit ang mga katagang gamiton taka. Bagamat hindi niya napigilang mapaiyak sa narinig, ay hindi pa rin siya sigurado kung totoo ba ito, kaya nagpatuloy siya sa pangangaral gaya ng dati. Naging paborito daw si Pastor Kibuloy sa kinaanigang relihiyon. Pataas ang tungo ng kanyang karera bilang pastor at itinuturing daw na parang prinsipe. Mayroon din siyang Amerikanang kasintahan na inaasahan ng lahat na kanyang pakakasalan. Malalim daw ang pagmamahal ni Pastor Kibuloy sa kanyang denominasyon. Ngunit unti-unti ay nakakakita siya ng kakulangan dito gaya ng pamumulitika at pagkabigo sa pagsunod ng utos ng ama. Dahil dito ay inasam niya ang mas higit pa kaysa sa kakulangan nito. At hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa isang araw ay mayroon isang hindi niya kilalang lalaki na lumapit sa kanya habang siya ay naglilinis ng kanyang motor. Hindi din siya kilala nito, ngunit siya ang hinahanap. Sinabi pa ng lalaki na mayroong mensahe ang ama sa kanya at kailangan niyang makipagkita dito sa hotel na kanyang tinutuluyan noong gabing iyon. Kuryosidad, higit sa kung anuman ang nagtulak sa kanyang papunta sa hotel. Ngunit pagdating niya doon ay hindi siya kinausap ng lalaki, bagkus ay sinabihan siyang matulog lamang doon dahil 12:01 na ng madaling araw. Nang humiga siya sa kama, hindi niya sigurado kung gising ba siya o tulog, ay nakita niya na bumuka ang kisame at mula dito ay nakita niya ang makinang na bituin. Isa sa mga bituin ay papalapit ng papalapit sa kanya at habang papalapit ito ay mas lumalaki at mas lumiliwanag hanggang sa isang kamay na nakasuot ng puting manggas ang nagpakita sa kanya ng isang bronze na kaldero. Sa gilid ng kaldero ay nabasa niya ang nakasulat na "Strive to rhyme for unity." Nang ikutin ng kamay ang kaldero, nabasa niya ang mga salitang hindi niya alam kung anong lengguwahe, ngunit sinabi ng boses na ang mga katagang iyon ay para sa kanya lamang at huwag ipagsasabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasabi ni Pastor kahit kanino ang nabasa niya sa kabilang panig ng kaldero. Bagamat hindi naintindihan ang ibig sabihin ng mga salita, pakiramdam niya na isang pagsubok ito sa kanyang pananampalataya gaya ng pagsubok kanila Adan at Eva. Nang magbalik siya sa wisyo ay tiningnan niya ang oras. 12:03, 2 minuto lamang ang lumipas. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay dinala ng lalaki si Pastor Kibuloy sa kabundukan ng Kitbog, Malalag, Cogon, South Cotabato. Nakilala na ngayon bilang Malungon, Sarangani Province. Ito ang tirahan ng mga katutubong Balaan. Iniwan niya ang lahat sa Davao. Ang kanyang mga kuya na mga opisyal ng denominasyon ay nagalit sa kanya dahil sa pagtalikod niya sa mga inaalok ng denominasyon sa kanya. Ngunit kailangan ni Pastor Kibuloy na alamin kung totoo ang mga pangitain at panaginip niya at pawang mga karanasang espiritual at hindi panlilinlang ng diablo. Hindi panlilinlang ng diablo? Kayo mga kabagis, ano sa tingin nyo? Galing ba sa Diyos talaga ang nakikita niya sa pangitain niya? O talagang panlilin lang sa kanya ng diablo? O baka naman wala talagang pangitain. Kasama na lang sa script ang mga di umano na nakikita niyang pangitain. Mahirap kasi paniwalaan yun, lalo na sa mga taong nagsasabing kaya niyang patigilin ang lindol. Siya ang may-ari ng sanlibutan at kaluluwa ng tao. Pero wala namang suporta na galing sa banal na kasulatan ang mga pinagsasabi niya. Mahirap paniwalaan yan, lalo na sa mga taong nasa matinong pag-iisip. Hindi ko sinasabing wala kayo sa katinuan, ha? Pero hindi ba totoo na wala kayo sa katinuan sa pag-iisip? Nagtatanong lang ako, ha? Relax lang. Sa loob ng 1 taon ay gabi-gabi niyang narinig ang boses ng ama. Madalas sinasabing, "Huwag kang matakot. Oo, ako ito. Hinahanap mo ako. Narito ako. Tinatawag kita." Naging mahirap at maproseso daw ang pinagdaanan niya sa Kitbog. Paminsan-minsan ay naiisip niya daw na umuwi na, bumalik sa denominasyon at pakasalan ang kanyang nobya. Ngunit
Pinatatag daw siya ng gabi-gabing pangitain at panaginip niya. Sa katapusan ng taon ay napatunayan niyang ang ama nga ang tumatawag sa kanya. Ayun, napatunayan di umano ni Mang Kibuloy na ang ama niya ang tumatawag sa kanya. Pero kung anong klaseng ama, ewan ko. Basahin nyo na lang ang 1:8:44. Ay napatunayan niyang ang ama nga ang tumatawag sa kanya. Lahat ng pag-aalinlangan at mga katanungan ay nawala. Sinabi umano ng ama sa kanya, ngayon ay nasa kamay mo na ang desisyon. Nasa iyo kung susunod ka sa akin o babalik ka sa iyong denominasyon. Gamitin mo ang karapatan mong pumili. Nagdesisyon si Pastor Kibuloy na sundin ang tinig di umano ng ama. Sumuko siya at sinabing, Father, from now on, not my will, but your will be done. Dahil dito, ang Kitbog ay tinawag na Mountain of Decision. Ika-20 ng Marso 1974. Bumaba ng Kitbog si Pastor Kibuloy upang manguha ng ilang kagamitan. Nangaral siya sa isang maliit na chapel ng UPC sa Tamayong para sa midweek service. Sinasabing ramdam ng lahat ang presensya ng ama. Malakas ang tinig ng lahat at bumubuhos ang luha ng kasiyahan. Sa kalagitnaan ng pangangaral ay bigla na lamang daw tumigil si Pastor Kibuloy. Nakita di umano niya ang mga anghel na nagsipasukan sa chapel at binuhusan siya ng anointing oil sa kanyang ulo. Dumaloy ito at nabasa ang kanyang mga kasuotan hanggang paa. Isang amoy daw na kumalat sa loob ng chapel. Spikenard daw ito, sabi ni Pastor Kibuloy. Ang essential oil na ipinahid sa ulo ni Jesus bago siya ipinako sa krus. Simbolo ng buong pusong pagmamahal kay Jesus na walang pag-aalinlangan. Sinabi ng pastor sa mga tagapakinig niya na, today, believe it or not, God has anointed me. Walang nakakita sa mga anghel at ipinahid na oil sa pastor, ngunit mayroon daw mga nanatiling nakapikit at nararamdaman ang espiritual na presensya. Ayon sa kanyang website, ay sumunod sa kanyang bahay ang mga miyembro ng chapel at dahil walang gustong matulog sa sobrang saya na nararamdaman nila, ay nangaral daw siya hanggang sa pumutok ang umaga. Napansin din niya na lahat ng kanyang mga kagamitan sa bahay ay pinahira ng spikenard mula sa kanyang mga damit hanggang sa kanyang Biblia. Nanatili daw ang amoy na ito sa kanya ng ilang araw kahit saan siya magpunta. Pansin nyo ba mga kabagis? Base lamang sa sabi-sabi ang mga aral ni Kibuloy. Correct me if I'm wrong. Paano nyo nasabing totoo ang sinasabi niyan? Di ba? Mula sa mga pangitain niya kuno, siya lang naman ang nagsasabi ng mga yan. Walang check and balance. Paano kung ginugoyo ka lang? Paano naman kung nagsasabi ng totoo si Mang Kibuloy? Baka naman sabihin nyo na napaka-bias naman ko. O sige, sabihin na natin baka nagsasabi ng totoo si Mang Kibuloy. Hindi pa rin natin malalaman kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi nga, sabi-sabi lang niya. Kuha nyo ba yung punto ko, mga kabagis? Kasi nga, ang mga sinasabi niya ay hindi Bible supported. Siya lang ang nagsasabi. Makalipas ang ilang araw ay iniwan niya ang Kitbog at bumalik sa Tamayong. Dahil sa utos ng ama, tinalikuran siya ng mga kapwa niya misyonaryo dahil sa mga hindi kapani-paniwala niyang kwento. Ngunit ang naging pinakamatindi niyang taga-usig ay ang mga kuya niya. Di umano ay pumupunta sa kanyang bahay upang siya ay siraan at saktan. Isang beses ay sinubukan pa daw ng mga ito na sunugin ang kanyang bahay. Nanirahan sa isang ektaryang lupain si Pastor Kibuloy kung saan namuhay siya in isolation. Hindi siya nanonood ng telebisyon, nagbabasa ng dyaryo o nakikinig ng radyo nang sa gayon ay klaro niyang marinig ang mga mensahe ng ama. Kasama niya ring tumira dito ang 15 tapat niyang tagasunod na naging saksi sa mga pagsubok na dinanas ng pastor. Sa mga nakita ng mga tao sa komunidad na pagtrato ng kanyang mga kapatid sa kanya, ay nagsimula din ng mga ito na siya ay hamakin, tawagin ng kung ano-anong pangalan, batuhin ng bato at duraan. Ngunit nanatili siyang kalmado. Naiintindihan niyang isa itong pagsubok sa kanyang dedikasyon at pangako gaya ng panunukso ng demonyo kay Hesukristo sa disyerto. Inalok din ito si Pastor Kibuloy na siya ay pasisikatin, bibigyan ng isang ministeryong nagpapagaling, magpapalayas ng mga demonyo na kanyang anak at susunod ito sa kanya. Magiging mahusay siyang ebanghelista at magiging mayaman. Ngunit tinanggihan niya umano ito at sinabing ang ama lamang ang kanyang susundin kahit anong mangyari.
Ayun, tinukso din pala si Mang Kibuloy ng Diablo no? Abay, malupit ka talaga. Gusto mo talagang palabasin na katulad ka ng Kristo. Kaso, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Maniniwala nga rin kami. Alam namin na sa huling panahon tulad ng sabi ng banal na kasulatan, marami ang magpapakilala na sila ang Kristo. Basahin mo ang Mateo 24:5. Taong 1979, tinanggalan ng fellowship si Pastor Kibuloy matapos mabalitaan ng kanyang denominasyon na siya ay sumasama sa pangangaral ng isang Major Sanchez na di umano ay isang tiwalag. Taong 1980, bumalik siya sa kanyang denominasyon at nagpahayag ng kanyang pagsisisi. Muli naman siyang tinanggap ng UPCP. Inassign siya upang mangaral sa isang simbahan sa Agdao upang muling malinisan ang kanyang reputasyon. Ngunit pagdating ng 1985 ay isinailalim siya sa isang investigasyon matapos kumalat na nag-uudyok siya ng puot sa ibang mga pastor na idokumento pa na sinasabi niya sa kanyang mga tagasunod na ang ibang mga pastor sa UPCP ay hindi kwalipikado at ignorante pagsisimula ng sariling ministeryo. Ika-1 ng Setyembre 1985. Bago ang nakatakdang pagpupulong kasama ang UPCP District Board ay nagsagawa ng exodus si Pastor Kibuloy ayon daw sa utos ng ama. Sumama sa kanya ang 15 tapat niyang tagasunod. Iniwan nila ang simbahan sa Agdao at itinatag ni Pastor Kibuloy ang sarili niyang ministeryo na pinangalanan niyang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, o KOJC o KJC. Para sa mas maikling bersyon, ang panganay na kapatid niyang si Jose ay naging Assistant General Superintendent ng UPCP bago humiwalay at nagtatag ng independent na samahan sa Maynila at naging representative ng Apostolic World Christian Fellowship. Sa taong ding ito ay sinabi daw sa kanya ng ama na ngayon, ikaw ang aking anak. Nagsimulang mangaral ang kanilang grupo sa mahirap na bahagi ng Villamor sa Agdao, Davao City. Ayon sa website ni Pastor Kibuloy, makalipas ang 6 na taon ay nakagraduate din siya with honors sa tinatawag niyang University of the Spirit. Nakasaad dito na nakita niya ang kanyang sariling graduation ceremony. Graduate pa pala ng University of Spirit itong si Mang Kibuloy no? Sana all. Kultong-kulto ang datingan no? Ang tindi, ang lupit, palakpakan. Palakpakan po natin si Mang Kibuloy. Makalipas ang 6 na taon ay nakagraduate din siya with honors sa tinatawag niyang University of the Spirit. Nakasaad dito na nakita niya ang kanyang sariling graduation ceremony gaya ng isang sa universidad. Kasama sa mga nakalinya sa gilid ng hagdan paakyat ng entablado ang mga demonyong sumubok sa kanya. Mukhang talunan ng mga ito pero sumasaludo sa kanya. Nang marating niya ang entablado ay iniabot sa kanya ang kanyang diploma at sinabing, "You have graduated with flying colors." At sinabi daw ng ama sa kanya, "Now you are my son." Biglang nawala ang mga pangitain, panaginip at boses ng ama. Hinanap siya ni Kibuloy at nakiusap na marinig muli ang kanyang tinig sapagkat tila napalayo ito. Sinagot naman siya ng ama na sa classroom ay naririnig niya ito dahil nasa labas pa siya ng katawan ni Kibuloy. Ngunit ngayon, nasa loob na niya naninirahan ang ama at siya ang magsisilbing boses at tagasalita nito. Ayon sa article mula sa Vera Files, nakasaad umano sa website ni Kibuloy na sa ngayon ay under maintenance kaya hindi pa ma-view. Sinabi umano ni Kibuloy na kaya niyang buhayin ang namatay at siya lamang ang ikatlong tao sa loob ng 2 milenya na nakakagawa nito pagkatapos ni Moises na nag-training ng 40 years sa kagubatan at si Paul na nag-training ng 17.5 years sa desyerto. Yun, kaya niya pa pala ang bumuhay ng patay. Ang tindi. Kaya mo bumuhay ng patay, pero yung pagkakakulong mo ngayon at mga kaso mo, parang hindi mo na kayang gawan ng paraan. Nagtago ka pa talaga sa ilalim ng lupa para takasan ang batas. Yung mga kaso mo ngayon, hindi mo ba nakita sa mga pangitain mo? Mang Kibuloy? Mahina ata ang ama mong Diablo Hindi ka winarningan na huwag kang gumamit ng mga tao para magpalimos ng pera at irimit sa'yo. Naku po,
Mahina ang Diyos mo Mang Kibuloy. Yun, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.